Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, nasa critical na kalagayan ngayon ng isang senior citizen matapos tagain sa leeg ng kainuman nito sa Northern Samar. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Maluma naman ang kondisyon ng isang senior citizen ng tagain sa liig ng kanyang katagayan ng alak matapos na magkaroon ng mainit na pagtatalo ang dalawa. Nangyari ang nasabing insidente sa barangay Lawaan, Lawang, Northern Samar. Ayon sa report ng PNP, bagong insidente masayang nagiinuman ang biktima na isang 67 taong gulang. At ang suspect naman ay isang 53 taong gulang kasama ang iba pang mga kaibigan sa mismong bahay na nasabing biktima. Ngunit ang masayang inuman na uwi sa pagtatalo. Napiko na nasabing suspect agad na kumuha ng itak sa kanilang bahay at pagbalik ay biglang tinaga sa liig ang kanyang nakaalitan. Agad namang dinala sa ospital ang nasabing biktima at kasalukuyan na sumasailalim sa gamutan. Tumakas ang nasabing akusado ngunit nahuli rin ito ng mga barangay tanod at agad na dinala sa Lawang Municipal Police Station na ngayon ay nakakulong na. Nakumpiska mula sa suspect ang itak na ginamit sa pagtataga at harap ito ngayon sa karampatang kaso. Mula sa MBC Network News, RH34 Shane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Davao del Norte. Inaresto ng mga otoridad ng New Corilla Municipal Police Station ang 3 Chinese national at isang Filipino backhoe operator matapos masangkot sa illegal mining sa Purok 2 sa Barangay Mambing, New Corilla, Davao del Norte. Sa pahayag ng Police Regional Office Davao, nabigo ang mga naresto na magpakita ng permit at legal na dokumento para sa kanilang operasyon. Nakumpiska ng mga pulis ang 3 backhoe, 4 na water pump at 2 set ng fabricated screeners. Sa ngayon, ang mga narestong 3 Chinese national at isang Pinoy ay nasa kustodiya na ng New Corilla Municipal Police Station para sa wastong disposisyon, habang ang Mines and Geosciences Bureau Region 11 at ang Philippine National Police o PNP ay naghahanda na mag-file ng naangkop na kaso laban sa mga naresto. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. 2 na ang na-record na namatay sa Negros Occidental dahil sa dinggi nitong buwan ng Enero taong 2025. Sa datos na ipinalabas ng Provincial Health Office o PHO simula Enero 1 hanggang Enero 18 nitong taon, ang kaso ng dinggi ang umabot sa 250 kung saan mayroong 296.83% na itinaas ikumpara sa 187 na kaso na karang taon sa nasabing period. Sa datos ng Provincial Health Offices na pag-alaman na ang dinggi ang apektado na umabot sa 11 to 20 years old. Nangunguna pa rin ang lungsod ng Bago na may 58 na mga kaso, sinunda ng San Carlos 20, Kabangkalan 19, Pulupandan 15, Silay City 13, Valladolid 11, La Carlota 10, Cadiz City Siyam, Hinigaran 8 at Escalante na may 9 na mga kaso. Para sa MBC TV Network News, ito si RH46 Rex Cantong, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Arestado ang 9 na high-value individual sa 1 linggong anti-illegal drug operation ng Bataan PNP laban sa illegal na droga, kung saan nasamsam sa mga nadakip ang mahigit 1.5 milyong halaga ng shabu sa magkakahiwalay na operasyon lugar sa lalawigan ng Bataan. Sa ulat ng Bataan PNP ni Bataan Provincial Director Police Colonel Palmer Tria, ang operasyon ay isinagawa mula January 20 hanggang 26, 2025. 3 operasyon ang isinagawa at nasamsam ang nasa 224 gramo ng shabu. Nagkakalaga kabuuan nito sa 1,525,497 pesos. Ang mga suspect ay maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ayon kay Police Colonel Palmer Tria, Provincial Director ng Bataan PNP, ang tagumpay ng operasyong ito ay bunga ng pagsisikap ng PNP na labanan at sugpuin ang problema sa droga na banta sa kaligtasan at kapakanan ng mamamayan ng Bataan. Para sa MBC TV Network News, Danny Kumilang, RH37, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.